Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Mga kabayan, ibinunyag ni Vice President Inday Sara Duterte ang tunay na plano ng Kamara sa OBP Chief of Staff Lawyer na si Soleca Lopez. Ayon sa pangalawang Pangulo, naging emosyonal siya at nakapagbitiw ng hindi magagandang salita dahil sa naging tensyon matapos mag-panic attack ang kanyang staff na nakadetine dyan po sa Kamara. Ang ipinagtataka umano ni BP Sara ay kung bakit mga pulis ang nasusunod kung saan dadalhin ang pasyente na si Lopez at hindi ang mga doktor. Makikita sa video na nakayakap ng mahigpit si Lopez dito kay BP Sara habang binabasahan ni PNP Chief Nicolas Torre III ng isang order para ilipat ito sa Women's Correctional Center dyan po sa Mandaluyong City sa halip na dalahin sa ospital. Kasi ako dadalhin. Veterans lang. Dadalhin. We're going to bring it to our veterans. I want to leave it. Where is it? Considering that as requested, attorneys Veronica Lopez has been examined by the physicians and cleared to the Medical Center, Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Pero kasama ko doon. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. Sa isang panayam, sinabi ni BP Sara na siya ang target ng Kamara at kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa isang political attack at panggigipit at hindi naman ang kanyang mga staff na aniya ay walang alam sa kanyang management style. Ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pina-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon Samantala, mariing kinundi na ng mga mababatas ang naging statement ni BP Sara kung saan ay tila pinagbantaan niya ang buhay ni PBBM, ang asawa nito na si Lisa Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ilang mababatas, hindi dapat maglabas ang Vice Presidente ng mga ganitong pahayag dahil nakakasira ito sa tiwala ng taong bayan. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, the allocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermine the authority of the House and disrupted its operations. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na political harassment na ang ginagawa ng kampo ni PBBM at Romualdez dito sa pangalawang Pangulo ng Bansa na si BP Inday Sara Duterte Carpio? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mariing kinundina ng mga kongresista ang mga ginawang paglabag ni Vice President Sara Duterte sa Kamara na nasundan pa ng pagbabanta niya sa buhay ng ilang matataas na opisyal, kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para naman sa Vice Presidente, tumitindi na ang panggigipit at pamumulitika sa kanilang kampo, bagay na itinanggi naman ng mga mambabatas. Yan ang ulat ni Melales Moras.
Nanindigan ang House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi naman hahantong sa tensyon ang sitwasyon sa Kamara kung hindi dahil sa anilay alarming at unprecedented actions ni Vice President Sara Duterte. Kaninang madaling araw, nang isilbi ang kautusan sa Chief of Staff ni Duterte na si Yusek Zulaika Lopez para ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City, pinilit itong harangin ng Vice Presidente at pinalagan din ni Lopez. Maya-maya pa, sumama rin ang pakiramdam ni Lopez at imbes na sa government hospital, ipinilit din nilang sa pribadong ospital ito dalhin. Susunod lang lamang tayo sa mga protocol, alituntunin, siguro naman hindi naman lalaki ng ganito katindi ang problema. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, the allocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermined the authority of the House and disrupted its operations. Sa isang online press conference, gigil na gigil si Vice President Duterte sa mga nangyari na itinuturing niyang panggigipit at pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, lubos na nakababahala at irresponsable ang pahayag ng Vice Presidente na imbes na magsulong ng pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ng takot at pagkakawatak-watak. Si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun naman nanawagan sa lahat na huwag magpabudol sa umano'y diversionary tactics na ito dahil ang tunay na issue ay ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Hamon naman ni Taguig City Representative Pami Zamora na isa sa mga miyembro ng House Good Government Panel, mas mainam kung humarap na lang sa pagdinig nila ang Vice Presidente at magpaliwanag ukol sa kanyang confidential funds. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng komite ang kanilang pagdinig sa issue at inaabangan na kung haharap ba rito ang Vice Presidente at iba pa niyang kawani na ipinapatawag na rin ng House Panel. I-clear natin ito yung para makita ng camera. Veterans we're going to bring it to the veterans. Considering that as requested, Attorney Zulaika Lopez has been examined by the physicians and cleared at St. Luke's Medical Center, Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. Hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. To General Nick Torre from SILG John B. Rimulya, transfer of Attorney Zulaika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies
on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John B. Kimulo. Ma'am, assurance yun. I don't believe in your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Andito, maraming witness. Andito naman sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag sila VP. sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Pumayag sila. Hindi ka naman iiwanan ni VP, ma'am. Sure yan, Nick, di ba? Yes, sir. Promise. Of course, sir. Nandiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaan mo na, padaan na. Bibigyan nyo ng magandang ano dyan. Padaan na, padaan na. Ay, alalay mo dyan. VP, baka ma'am, paano ma'am? Paano? Dito kami sa likod mo, ma. Huwag kang mag-alala. Muna ako ha. Next. Gold. Salamat, konti. Lalay mo, lalay. Tira. Oh, yeah. So, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital.
Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Kung anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka pa. Lalansingin Lalansingin ka pa. Diba? Saan papuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, ito, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng police, hituhin ka ng police. Ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die.
You're just one of those na awan ko na, hindi ko na alam. There's no, How is she? Kumusta si Attorney Lopez? you cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, merong mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong. May binanggit po bang initial diagnosis ng doctors? Wala silang sinabi sa akin. Yeah, so Last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez? Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So sabi ko, I promised her, sabi ko na kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masusunod dito. Mark? Morning, ma'am. Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga pulis from veterans kundi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karami yung mga pulis kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. So if ever, ma'am, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon eh. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakikita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am. But there are 4 other OVP personnel that are being summoned by the Committee on Video Forensic Evidence. How are they voting? Ganun pa nga nakikita nila si Atty. Zulaika na pinatrato ng ganito. Hindi malayo na hindi magiging trato sa kapatid. Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay,
para makuha namin ang ebidensya. Anong katangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. So ibig sabihin, wala ebidensya.